Iskalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng Anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin, maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Okay, magandang umaga po, lalawigan ng Oriental Mindoro. At muli po, abangan nyo itong programa namin. Manatili lang po kayo sa programang Balita at Talakayan. Pero bago po lahat, pakilala ko muna po yung ating kapartner. Magandang tanghali ho sa mga kababayan nating sumusubaybay sa atin hong palatuntunang balita at talakayan. Ay, partner, anong bang mga balita ngayon? Medyo makulimlim ang panahon. Kaya lang iba yung hulab nung init ng panahon. Oo. Batay nga sa forecast ng Pag-asa, yung humidity parang pumapalo sa ng 43 degrees. Kahapon parang 44. Oo, kaya akala mo kasi makulimlim siya, pero yung maalinsangan. Maalinsangan. Ang tawag baga yung hulab nung kasi nabasa tapos iinit. Tapos sasabayan po pa nung yung sobrang traffic. Oo. Kaya talaga namang medyo iinit siguro ang ulo mo. Oo. Tapos sasabayan pa ng mahal ng presyo ng bilihin. Mataas na inflation, di ba? Oo, kaya di ba nung isang araw parang meron yatang press con yung yung tawag dito yung National Statistics Authority. O yung bagong Yung PSA. PSA kasama doon. Kasi isa sa mga tinalakay diyan yung mabilis na inflation, yung mataas na rate ng inflation, yung kahirapan. Isa diyan sa mga itinuturing ng tawag dito ng PSA ay yung mabilis na pagtaas ng presyo ng bigas, yung mga bilihin, di ba? Kaya isa yan sa mga nakakaapekto po sa kahirapan. Pero partner, kung titingnan mo yung mga proyekto ng ating gobyerno, di ba? Parang nakatutok lahat ito sa pagpapagawa yung sinasabi nating infrastruktura. Pero nakikita natin maganda sana kung ayos sana yung kalagayan ng ating mga kababayan. Wala tayong nakikitang mga kababayan natin naghihirap. Siguro okay lang yung mga infrastruktura. Pero kung ganitong sitwasyon, partner, siguro mas tingnan ng ating gobyerno, ng nasyonal at syempre ng lokal, yung kalagayan ng ating mga kababayan na mahihirap. Bakit mahihirap? Dahil siguro walang trabaho. Walang naibibigay na permanenteng trabaho. Kumbaga, yung masasandalan nila. Ang naibibigay lang ay yung ayuda. So, parang para sa akin, partner, siguro medyo, kung hindi rin naman importante yung mga infrastrukturang pinagpapagawa ng ating kasalukuyang gobyerno, baka mas magandang tutukan yung kalagayan ng ating mga kababayang mahihirap. Alam mo, may malaking factor din kasi yung trabaho na maidudulot ng mga infra projects kasi maraming laborer. Pero mabubuhay diyan sa pamamagitan ng construction mga construction workers natin. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan? At saka, partner, kumbaga sa hindi pangkalahatan hindi pangkalahatan yung may bibigay na trabaho. Yun nga sinasabi natin, kung hindi rin lang naman talaga importante yung mga infrastruktura
ay katulad dito partner, makikita mo dito sa atin sa probinsya, yung provincial government natin nakatutok doon sa mga pagpapagawa ng mga building, mga ano. Pero dapat siguro tutukan din yung kabuhayan ng ating mga kababayan at wag sanayin doon sa sa pag-asa. Oo. Doon sa laging ayuda na lamang. Madami akong kilala partner, ang lalaki na nakukuha dyan sa ayuda pero pagkaraan lang ng isang linggo, wala na yung pera nila. Oo. Ubos na at hindi kasi nila alam kung paano gagamitin. Kung itong mga ganito, yung mga livelihood program ang ibinibigay ng ating gobyerno dito sa ating mga kababayan, kumbaga permanenteng hanap buhay na yan. Mas maganda siguro, mas tumutok muna dito kaysa doon sa mga infrastruktura na talaga namang makikita mo hindi naman importante. Doon pa rin nagtututok ito ating kasalukuyang gobyerno. Alam mo, based doon sa base doon sa datos ng DSWD sa Mimaropa area, ang isa sa maituturing na may pinakamaraming mahirap kasamang sandi ay ang probinsya ng Palawan. Yun yung nakabase doon sa datos nila. So kung titingnan kasi natin, yung pangalawa doon ay yung Oriental Mindoro. Kasama na tayo doon. Kasama na tayo. Pangalawa sa may pinakamaraming mahirap sa Region 4B. Pangatlo pa ang Occidental Mindoro. Pero kung titingnan natin, sa number ng mahihirap yon. Pero pagdating naman dun sa porsyento, yung percentage, nangunguna pa rin yung Palawan, naging pangalawa yung Occidental Mindoro at naging pangatlo ngayon yung Oriental Mindoro. Siguro dahil binibase nila yan doon sa population. Kasi kung titingnan nila talaga yung actual na may hirap, kung based doon sa numbers, mas marami ang population kasi ng Oriental kaysa Occidental. So yung tanong, hanggang kailan nila masusolusyonan ito? Na hanggang doon na lang ba yung sistema ng pagpapatakbo ng gobyerno natin, hanggang datos na lang ba na hahagilapin natin ito, ganito karami yung mga mahihirap? Ano ngayon ang solusyon ng gobyerno na pangmatagalan na magiging hanap buhay nitong mga kababayan natin, di ba? Yun nabanggit mo partner yung Mimaropa itong pinag-uusapan natin, yung Palawan. Kung makikita mo, ang isa sa pinakatalagang pinagkakakitaan ng Palawan, yung tourism nila. Ang lakas ng tourism nila pero bakit madaming mahihirap? Siyempre, ang maaaring hindi balanse Ang kumikita lang siguro diyan yung mga negosyante. Dito sa atin sa Oriental Mindoro, tsaka diyan sa Occidental Mindoro, isa sa doon sa pinagkakakitaan natin ay siyempre yung agrikultura. Pero makikita mo bakit madaming mahirap. Sa kabila nung ang dami nating pinagagawang infrastruktura. Makikita mo may mga building, may mga karsada. Ang dami partner pero bakit naandun pa rin yung mahihirap nating kababayan? Siguro kung dapat kung kailangan siguro ng ibang focus ng ating provincial government pagdating dito. Sa halip na kung ano-ano yung pinagpapagawa natin sa infrastruktura nga, mas maganda siguro na tutukan natin yung agrikultura. Unang-una kasi ito yung ito naman talaga yung kailangan natin dito sa Oriental Mindoro dahil ito sabi nga Oriental Mindoro ay isa doon sa mga talagang nakikitang pwedeng mag-supply ng mga pagkain sa ibang karatig na probinsya. So bakit hindi natin tutukan ang agrikultura? Actually, merong mga pagtutok yung gobyerno natin dahil meron naman tayong nakikita meron naman suporta po yung Department of Agriculture pagbibigay ng katulad ng kakasalubong ko malimit, merong tatak yung mga trucks ng RCEF. Ibig sabihin, ang karga ho nun ay yung mga binhi na pang-ayuda, pambigay. Libre galing sa Department of Agriculture doon sa ating mga magsasaka. Magandang tulong ho yan sapagkat buong Pilipinas naman ang napagbibigyan niya, nakikinabang. Pero yung tanong, kasi nandyan ang ginawa naman ng gobyerno natin ngayon, ilang libo bang metric tons naman ng bigas ngayon? Yan na. Yung i-import na manggagaling sa ibang bansa. Ang sabi nila ay mas makakatulong itong importation ng bigas para bumaba yung presyo ng bigas dito sa ating bansang Pilipinas. Ang tanong, sa anong paraan para bumaba sapagkat matagal nang inopen, di ba? Yung batas ng Rice Tarification Act na inamyendahan nila Congressman Panaligan ay matagal nilang inobserbahan yan na hindi nga nakatulong kung nakatulong man siya noon, ipansamantala. Napakatagal na panahon, almost 3 years or 6 years pa nga na naipasa yan
ay hindi naman talaga bumaba Ayun. ang presyo ng bigas na napapakinabangan na yun ng ating mga kababayan. Oh, may puntos ko doon kasamang Tom kasi nga ngayon 'di ba nabalita na tayo na naman ang yung pinaka malakas mag-import. Kung nangunguna tayo ng bigas at Matakaw kasi ang Pilipino kumain ng kanin. di ba ang katuwiran ay para bumaba nga daw yung bigas. Pero hindi naman nangyari doon sa karanasan natin sa rice tarification law. Kaya nga ito namyandan. Hindi ito naging epektibo sa halip ang nakinabang dito yung mga tiwaling negosyante just sa pag-import natin ng bigas. Yung sinasabi natin ang laki ng budget ng ng Department of Agriculture ngayon, di ba? Nasa 30 billion. At ito'y inilaban ni na Congressman Ardan Panaligan para nga madagdagan ito at para maiwasan yung talagang pag-i-import natin ng bigas. Kung di man mawala ay mabawasan. Dito sa atin sa probinsya, yung sinasabi mo na may mga itinutulong naman ang ating Department of Agriculture pagdating sa ating mga magsasaka. Pero bakit hanggang ngayon ganun pa rin yung nangyayari? Baka may pagkukulang, baka mayroong mali doon sa pagtulong nila. Kasi ang kailangan siguro dapat hindi lang basta tulong ang ibibigay mo diyan. Kumbaga lahat ipoprovide mo sila ng kanilang pangangailangan at susubaybayan mo kung paano nila ginagawa ito. Kumbaga kung nagpo-proyekto ka, yung resulta ang kailangan makita, hindi yung pagtulong mo. Baka may kulang kasi bakit hanggang ngayon sa kabila nung laki nung budget na nung Department of Agriculture ay 30 billion ito partner ay andito pa rin. Nagre-resulta pa rin tayo doon sa malakihang pag-import ng bigas. Kasi minsan dapat maging malinaw doon sa ating mga kababayan Dahil yung Department of Agriculture po, namimigay sila ng libreng binhi, libreng abono, yung ilang inputs. Actually, hindi naman talaga lahat ay pwedeng maibigay. Ang problema nito, kasamang Sandy, meron tayong mga naririnig yung ilang mga may malalawak na palayan, yung mga malalaking mga magsasaka na mayayaman na at isa sa mga rice traders na player dito sa ating lalawigan. Sila pa yung may pinakamaraming natatanggap na binhi at abono. So ang tanong dito, paano nangyayari yan? Kasi meron yung isang magsasaka, di ba pag bumili ka ng rice field, maximum 5 hectares lang ang pwedeng ipangalan sa'yo. So paano nangyayari na Tsaka partner, dumadami yan? May mga screening yan bago ka makahingi ng tulong sa Department of Agriculture. Hindi lang basta binibigay yan yung tulong na galing sa Department of Agriculture, talagang ini-screen nila yan. Yung tanong, bakit nakakalusot yung mga ganung bagay? Ang tanong dito, dapat may pinag-aano sila may basihan sila, may datos sila na bakit hindi natin i-priority yung mga magsasaka na talagang kailangan talaga nila ng tulong kumpara doon sa ilang mga in fairness naman doon sa ibang mga magsasaka natin dapat pagbigyan nyo naman di ba? Marami na kayong pera Tsaka unahin na natin mo yung nangangailangan. Yung mahihirap. Yun nga sinasabi natin, partner, tama lang naman na tumulong yung Department of Agriculture. Tama lang na talagang sumuporta sila doon sa ating mga magsasaka. Kaya lang, siguro dapat kung tutulong ka, wag yung basta mo lang ibibigay. Kumbaga turuan mo kung paano nila gagamitin yung mga ganong tulong. Hindi yung parang ayuda na binigay mo lang diyan. Ang dami kong kakilala partner, dami nakikinabang sa ayuda lalo na mga yung sa oil spill, ang lalaki pa parte na binibigay diyan. Ang dami kong kakilala diyan, nakatanggap ng mga 17,000, 45,000 binigay. Saan? Sa Kalapan? Sa Kalapan partner pero wala namang bangka. May bangka naman daw yung iba. Pero sabi ko nga bakit hindi pare-pera sa. Ngayon binibigyan mo din lang ng tulong na gano'n. Dapat meron kang plano kung paano nila gagamitin yun. Wala. Isang linggo pa lang tinanong ko, nasa na yung pera mo 17,000, 45,000, ubus na. Binili ng cellphone. Wala na. Samantala, kung yun talaga, inilaan mo sa isang barangay, pinatawag mo naman, nagbuo kayo ng mga livelihood project diyan, abay, magandang trabaho partner yan, pagkakakitaan, dire-diretso. Hindi yung binigay mo na lang na basta-basta sa kanila. Hindi ka nila alam kung gagamitin niya, talagang gagastusin dyan. Kung saan-saan. Wala. Kaya dapat talaga yung kung tutulong ang ating gobyerno, hindi lang basta ibibigay. Kung baga susubaybayan mo o kaya iti-train mo sila kung paano nila gagamitin yung perang binibigay na ayuda. Ang problema partner, yung iba natin politiko, mas gusto nila pagbigay, nauubos agad Para nakangangana naman sa kanila So pagdating na eleksyon,
Nga nga naman. Di, ang laki ng utang na loob mo dito, binigyan ako ng ayuda niyan eh. Oo. Oo. Di, ang mangyayari, akala naman ng mga tao, galing sa pera nila yun, hindi nila alam, galing sa mga taxpayer yung binibigay na ayuda. Isa pa yan sa nagre-resulta, kaya ang laki-laki ng utang ng Pilipinas ngayon eh. Nasa 13 billion na eh, dahil pinamimigay lang yung yung pera. Hindi naman nagagawa, hindi naman nabibigyan ng magandang trabaho yung ating mga kababayan. Oo. Kasi kung yung budget ng Pilipinas halimbawa, 'di ba, kung ito'y tama yung pagbabahagi at nakatalaga sa bawat departamento ng mas maayos at walang korupsyon kasamang sandi, walang mahihirap sa Pilipinas. Sabi nga nung kaibigan kong Chinese, sabi niya, Pilipinas, sabi niya, isa sa pinakamayaman na bansa. Nandito lahat ng resources eh, sabi niya. Pagkain, hindi na kailangan bumili ng tubig, yung langis, mura din naman, sabi niya. At saka pwede naman kayo gumamit ng solar, lahat. Nandito lahat sa Pilipinas. So bakit maraming Pilipino naghihirap? Sabi niya ganun. Kasi sabi ko naman sa kanya, marami ho kasing faktor kung bakit maraming Pilipino yung mahihirap. Meron ho kasi yung mga magulang hindi na pag-aral ng mas maayos yung mga anak dahil walang suporta yung gobyerno na para pag-aralin. Meron naman ho talaga kakong Pilipinong tamad. Nag-aantay na lang ho sa ayuda at patak ng ulan. Ayun. Yun ang sinasabi natin. Oo. Di ba? Oo, na yung mga kababayan natin nasanay na sa ganung wala namang masama doon, kaya lang dapat gamitin ng maayos yung pera. Hindi yung basta bibigay mo na lamang doon, pamamahagi mo yung ganung pera, hayain na kayong gumastos diyan. Malaking pera yun kung tutusin na pwedeng pagsimulan ng isang magandang livelihood program bawat barangay. At saka, hindi sabi ko pa rin, Sandy, sabi ko, ang pinaka-last ka ako na mas worst na nagpapahirap sa bansa, yung mga politiko natin kung mga korap. Kasi nasa sa kanila yung budget eh. Sila yung nag-aano ng budget kasama sa sila yung nag-aatado niyan eh. Kung paano nila ipamahagi dun sa ating mga kababayan kung walang korupsyon. Hindi lang politiko natin eh. Yung mga nasa gobyerno mismo natin kasamang sandi, yung mga nariyan, kung makikita mo, yung pag-purchase na lang ng mga gamit, yung mga yung mga heavy equipment. Heavy equipment. Di ba? Di ba? Lahat ng mga tingnan mo partner, tingnan mo. Yung sistema kasamang sandi diyan na dapat bilhin mo siya ng cash, na may budget naman yung ating gobyerno na pwedeng ibili ng cash. Bakit kailangan utangin? Di ba? Yung presyo halimbawa ng supply ng gulong halimbawa ng sasakyan, magkano ang presyo? Palagay mo 4,000 ang isang gulong. Ang gagawin ng mga yan, uutangin kung kanino. Tapos magkano ilalabas sa shopping? Mga 6,000 o ano. 'Di ba? Doon pa lang, doon na mismo, doon na nagsisimula yung korupsyon. Yun na partner ng ang puntos natin dito partner. Yun na nga yung bakit masyadong nagpo-focus doon sa infrastruktura ng ating gobyerno. May pera eh. 'Di ba? Sa halip na tutukan yung trabaho, yung kabuhayan ng ating mga kababayan. Kasi yung mga infrastruktura, sabihin natin, hindi naman nakikinabang din yung yung kabuuan ng mahihirap eh. Ang nakikinabang diyan yung mga negosyante. Kasi kailangan nila yung mga infrastruktura na magagaan yung kanilang mga negosyo. Pero itong maliliit na nating mamamayan, hindi ito masyadong nakikinabang diyan. Ang kailangan nila yung matatag na trabaho, ang kailangan nila na hindi aasa sa gobyerno. Ang problema, mas gusto nilang aasa sa kanila yung ating mga kababayan para pagdating ng eleksyon, kanila yan, may utang na loob sa iyo. Di ba? Kasi ganun ang nagiging sistema eh. Meron pa parang ang nagiging projection pa nga dyan, wag mong paunlarin yung buhay ng mga yan. Kasi pag gumanda ang buhay ng mga yan, hindi na natin maluluko yung mga yan. Di ba? Hindi na natin mapapasunod sa gusto natin. Kaya hayaan mong maging mahirap yung mga yan. Kaya ang gagawin nyo na lang, sirain nyo yung mga hindi sira na sa kalsada. Ayan, Tapos pagawa ng panibago. Di ba? May mga ganong nakikita ka na yung kalsada ang gaganda pa. Pero bakit sinisira at ginagawa uli? Kasi diba? substandard daw yung gawa. Kaya kailangan magiging standard. Kasi di mo mapapansin kami, merong yung mga provincial roads na yung mga may mga papasok na mga barangay roads, di ba? May papansin ka diyan minsan, yung dating mga kalsada kasamang sandik, kulang sa lapad.
Tapos may mga bagong construction ngayon. Pagdating doon sa dugtungan, kulang ng Palit. Palit, kulang ng ano? tigi isang roller yung Oo. magkabila. Di parang dinaya. Di ba? Oo. O, kahit naman dito sa National Highway natin, kung mapapansin mo, di ba nung nakaraan, may unang nag-construct ng sa pang second lane sa right side. Kulang naman sa size kasama Sandy, kulang sa sa lapad. Oh, So ang ginawa nila, binungkal ngayon tapos ini-standard, 'di ba? So ibig sabihin, doble-doble ang gastos, 'di ba? Dapat noon sinimulan dapat sa tama na, hindi yung kung sino ang nakaupo ngayon sa kababaguhin na naman panibago. Diba? Walang ano yan parang Wala nang katapusan. Wala nang katapusan, cycle Oo. nila yung ganung yun nga nakakapagtaka. Gagawa ka ng mga kumbaga hindi naman prioridad na proyekto. O naiiwan yung ating mga mahihirap na kababayan pagdating sa ganyan. Oo. Oo. Dapat katulad nito, nagbabadya na naman na magkaroon ng La Nina phenomenon dahil tag-ulan na naman. Oo. Dapat yung katulad ng ginagawa ho ng DPWH, through the inisiatibo ho ng ating Congressman Panaligan, yung itong mga protection dike, Pinaghahandaan. yan yung mga kapakipakinabang, Oo. yung rechanneling ho ng ilog. Hindi yung pagkukuha ng buhangin ilagay dun sa sa barko. Oo. Hindi ganoon ang sistema kasama Sunday. Hindi yun. Tapos order ka ng mga mga heavy equipment, magpapapicture ka doon. Nasaan? Bakit hindi gamitin? Yung mga tapos pagdating ng tag-ulan, yung sinasabing La Nina, saka tayo magkukumahog. Di wala na. Hindi katulad dito mga nung pang tag-init pa, talagang sinimula na yung mga protection dike na yan. Una-una pa nga mag-project Office of the Congressman sa pamamagitan ni Congressman Ardan Panaligan. Una pang nakapag-decide yan kung paano mapipigilan yung pagbaha itong sa provincial government, di natin malaman kung mayroon bagang ginagawang mga pagdi-dredging kasi may issue nga yung dredging na kaya hindi siguro magkaroon ng tuloy-tuloy na dredging gawa nga do sa issue na hahakutin yung buhangin tingin naman natin yung mali. Dahil hindi mo naman kailangan hakutin yung buhangin at dali sa ibang lugar. Kasi yan bawal doon sa batas natin. Meron tayong 25 years mining moratorium na umiiral, bawal hakutin yan at bawal ibenta yan. Kasi mawawala yung madidipit yung yung purpose mo doon na pagpapalalim ng ilog kung ibebenta mo yung yung mga buhangin. Lalabas na yun ang purpose mo, negosyo. Di ba? So kung pero pwedeng itambak doon sa sa stockpile mo. Pwede naman itambak, partner. Alam ko may stockpile na may sinabi naman silang stockpile na pwede pagtambakan Kaya lang, di ba mas maganda kung itatambak mo sa gilid. Kala ko meron kang bakanting lote din gawin nating stockpile din. Pero may balita partner dyan sa parting south na may sightseeing dyan dahil Pinosi Caribor. Tuloy daw yung paghukay na yan paghakot ng buhangin diyan. Hindi lang natin alam kung ito'y alam ng Philippine Coast Guard at saka nung kung sino mang namumuno diyan sa lugar na yan, yung ginagawang paghahakot ng barge diyan na buhangin. Matagal na yan kasamang Sandy. Actually, alam yan ng DNR. Yan tanong magkano? Saka ng MGB. Ay magkano kaya? Kasi yan ay sa pagkakaalam ko, yan ay negosyo. Isang negosyante diyan sa South, na ang negosyo niya yung aggregates. Yung 'di ba, ang ginagawa nila diyan, ginigiling yung bato. Yung ginigiling yung mga bato tapos siya ngayon ang hinahakot at sinasakay sa barge or anuman, dinadala yan sa ibang bansa. Alam ko, nakakarating pa yan sa ibang bansa kasi mahal ang niyan mahal ang per tons niyan yung mga aggregates Ang tanong partner, legal ba yung paghahakot na yan? May kaukulang bang permiso? O kasi ang alam ko hindi pwedeng maging legal dahil meron nga tayong umiiral na 25 years mining moratorium. Yan ay pinagtibay pa nung kapanahonan ni Vice Governor Jojo Perez. Pas dinagdagan pa yung na bawal lalo na pag malakihan. Pero kung gagamitin yan dito sa loob sa ating probinsya, wala naman problema. Pero pag ilalabas mo na yan, yun yung sinasabi natin hindi na maganda. Hindi natin alam kung paano yung sistema nila. Tsaka alam ko regulated yan. Alam yan ng provincial government kasi may hindi ba yun nga yung mga dump trucks natin na humahakot ng buhangin sa mga kailugan. Dumadaan sila doon sa mga station na nagbabayad kung magkano yung per load. May anong tawag doon? Parang may toll gate. Parang toll gate kung tawagin. Meron sa barangay, meron pa talaga sa probinsya na
with resibo yan. Pero partner, dito Oo. ginagamit sa atin yun. Dito ginagamit sa atin. Pero yung malakihan na, at ayan, ikakarga mo na sa barge, ay mukhang Pangmalakihan yun. pangmalakihan na yan. Oo. At, binabati ko nga pala yung masipag na, na administrator diyan sa Barangay Salong, Mm. Madam Rowena Lacson, napakasipag nitong babaeng ito, ha. Talo pa yung mga konsel diyan sa sa Salong. Pag nagreklamo ka dito, ina-action na agad itong mga konsel dito, lalo na yung naka-duty diyan o kaya nakakasakop diyan sa may Gerlisa subdivision. Ang dami ng reklamo doon sa mga tricycle na naghambalang, ay nakakaabala, at saka pag may emergency hindi makalabas ay hindi maka-action, at ang naka-action pa ay itong si Madam Rowena Lacson. Pinapasalamatan ko din yung ating kapitan diyan, kay Kapitan Cyrus Espinosa. Ang balita ko lalagyan doon niya ng CCTV yung lugar na yan. Oo. At saka siguraduhin nyo yung CCTV nyo yung merong merong SD. SD card. Oo. Kasi baka mamaya CCTV ay pagka hiningi Wala. hiningi yung Record wala may pakita. Wala may pakita eh. Oo. Actually marami ho dito sa atin yan eh. Yung parang ang nangyari, parang decoration lang sa barangay, pero sa totoo lang parang walang pakinabang, design lang. Mukhang pinagkakitaan lang yung mga ganun, partner. Dapat to pagka gumamit to kayo ng CCTV, siguraduhin niyo na na kapaki-pakinabang yan. Tsaka gumagana. Hindi baka display lang tapos nakapatay naman pala, mga sira na. Di ba? Oy, batiin ko din nga pala si Vice Governor, dating Vice Governor Jojo Perez, na nagdaos din ng kanyang kaarawan nung kahapon yata, isang araw. Nung araw ng kalayaan doon sa kanila, at in-install siya doon sa Night of Columbus. Parang official na siya eh. Nakita natin yung mga kaibigan niya, mga politiko na andito. Sino ba nakita ko doon? Si Congressman Arnan Panaligan. Ari talagang sanggandigit niya. Nakita rin natin si Consel Idel Ilano, si Bukal. Idel Ilano, Bukal pa pala ito, hindi pa naman Consel eh. Bukal Bong Brukal, naandun, Bukal Josie Niria, yung mga MBS na andun. Siyempre magkakapanalig yung mga yan. At nakita natin doon na nagse-celebrate kasama doon sa pagsiselebra ng kaarawan ni dating Vice Governor Jojo Perez, kay paring Gilbert Machimura, nakita rin natin doon. Ayan, belated ho. Happy birthday. Oy, partner, yung palang mapag-usapan uli natin kasi nakita napapunta tayo ng isang araw sa City Hall at may nilakad tayo dun eh. Napansin natin talagang tuloy-tuloy na yung construction nung sinasabing 2-story building na ilalagay doon sa gitna ng dating City Hall at kabaliktaran doon sa sinasabi nila na hindi na ito gagawa ng mga pundasyon. Nakita natin malalaking pundasyon nilalagay kasi hindi naman pwede talaga ikabit lang basta-basta ito doon sa dating structure, kasi merong structural design, kailangan yung load. So kailangan ito yung yung mga bagong pundasyon. At syempre ang sinasabi natin, partner, dito sinasabi nila nagdagdag ka diyan, pero naapektuhan o nasira yung original na architectural design yan. Kasi kaya merong open space yan doon sa ventilation. Ang sinasabi naman aircon naman daw itong mga ito, at saka may mga ilaw daw naman. Wala nang lupa kasi ang City Hall, ikaw ba? Mali naman, partner, yun. Mali naman yung wag naman nilang lituhin yung ating mga kababayan na sasabihin wala ng lupa at pinabigay na ng ibang administrasyon yung mga lupa doon. Hindi po totoo yun. Isa wala na 5 hektarya po yan. 5 hektarya po yung dinonate noong kapanahunan ni dating mayor at ngayon Congressman Arnan Panaligan. Panahon niya, dinonate yung lupa na yan eh. Halos 5 hektarya yan. Ang natatayuan pa ng mga building, siguro wala pa naman 1 hektarya. Di mas maganda kasama sa reviewin nila yung deed of donation nung lupa na dinonate ng may-ari. Baka sabihin, squatter na naman sa City Hall. Tingnan nila kung, di ba, napatransfer na yata eh. Di ba, naiayos pasalamat kung na-transfer na, pero wag nilang sasabihin squatter yan. Kaya nga, i-transfer na.
ilang hektarya ba talaga ang lupa ng City Hall diyan? Oh, ang Kung talagang wala na't puno na, okay, diretso kayo diyan. Kaso 5 hektarya yan eh. Oo. Di ba? Kaya iginikit mo kasi 5 hektarya. Wala nang ang espasyo eh. Hindi, kasi yun ang sinasabi. Kasi yun ang sinasabi nila eh. Wag nilang lituhin yung ating mga kababayan. Wala namang problema kung yun naman talaga ang kagustuhan nila. Yung sinasabing may aircon, may ano yan. Sa panahon natin, partner, lagi naman brownout ngayon. Di ba? Paano kung brownout? Paano yung ventilation ngayon yan? Siyempre, mahirap para doon sa mga baba. Ay, okay lang yun. Problema na nila yun. Kasi para masanay naman silang walang pawisan. Oo. Hindi yung lagi na lang sa malamig na, Kaya establishment, di ba? Yun lang naman ang natin din. Parang inaano natin na doon daw sa komento ay malisyoso. Siguro malisyoso lang doon. Yun, doon sa mga alam nating taong nagtatanggol. O kumbaga doon nakikinabang sa sa administrasyon. Pero doon sa mga taong pangkaraniwan lamang na katulad natin na nagtatanong na taxpayer tayo, hindi malisyoso yun dahil yun ay usaping bayan yung ginagawa doon. Oo. Kaya sige, okay lang ho yan. Kung gawin nyo ang third floor kung kaya. Wag lang sumundol sa bubong. May structural design naman ho yan eh. Kung ano man yung purpose nyo dyan, na kung ikagaganda man yan ng at sinasabi nyong madaming nag-i-squat na ng mga opisina dyan, nasa sa inyo ho yan. Kung talagang wala nang pwestong pagtatayuan. Pero yung pinupunto ho kasi ni Kasamang Sunday, ang pinuprotektahan niya lang dito at kinukomento niya, yung original na disenyo ho ng City Hall na maaring mababago ngayon. Maapektuhan. Hindi niya sinasabi hong masama na magtayo ho kayo dyan. Ang sinasabi lang ho niyan ay pwedeng maapektuhan yung disenyo, original na design ho, yung architectural design ng naturang City Hall. Huwag niyong sabihin tutoy ha. At saka hindi tayo pikon, hindi tayo galit talaga tutoy tayo bigo. sumasagot lamang doon sa mga nagko-komento na hindi naman maganda yung mga komento At saka ho yung mga komento na hindi na kailangan magbasa o anong version at anong chapter. Ayan ho'y yan ho'y kusang pinag-aaralan. At yan ho'y tinatawag na na yung common sense at paggalang bilang kumbaga halimbawa mayroon kang isang structural na design na babaguhin Kasamang Sunday. Siyempre hindi mo naman kabisado 'yan. Dahil may disenyo 'yan. So sino bang gumawa ng design? 'Di ba? Unang konsultahin mo ngayon yung architect. Yung architect. Bakit merong mga ganung open space 'yan? Anong purpose ng mga open space na 'yon? 'Di ba? Ngayon kung tatayan niyo, wala namang problema. Pinapaliwanag lang natin kumbaga hindi naman masamang magtanong. Ang atin doon at saka sasabihin na wala nang space hindi na mali namang sasabihin walang space. 5 hectares yan Ang dami. Ngayon kung sasabihin na sa likod na, may tricycle naman, pagka nag-tricycle ka, doon ka rin naman ibababa sa siguro wala nang space na may tambak. Tambakin pa kasi yung space bakang bakante. Malaki partner yung na yun kaya tsaka malilim na doon May gumawa doon sa loob, malilim na. Malilim na. Okay batiin ko din si dating Deputy Speaker at dating Mayor Congressman Doyle Leachon na kahapon nakita natin anong birthday ni Vice Governor, nakita natin sumasayaw doon, talagang blooming napakasaya ni dating Mayor at Congressman Doyle Leachon. Ang balita ko ito'y magbabalik si Action Man. Kaya sinabi ang Action Man pag may problema talagang ina-actionan agad. At nakikita naman talagang may mga pruweba doon sa mga proyektong pinatupad niya nung siya nanunungkulan pa bilang mayor. Kumbaga may resibo itong mga ginawa niya. Ayan. Kaya kita naman Kasama sa dahil kahit saan ka naman lumingon sa mga barangay makita mo yung orange na barangay hall o ano man, mga multi-purpose building na naipatayo ng dating Congressman Doyle Leachon. Actually hindi siya mayor pero ito'y nung congressman siya, yan yung mga naipangako niya sa bawat barangay, yung mga multi-purpose building na hanggang ngayon tinatayo pa yung iba. At ito'y parang mga gagawing sa health yata yung iba.
Kasi para magkaroong separate na building na yung health, kailangan kasi ng bawat barangay talaga yung merong sarili yung health center nila. Ha? Kasi yun ang importante sa ating kababayan, yung dapat prioridad eh. Oo. Yung mga ganyang proyekto para sa ating mga kababayan. Ayan. Yung kaya nga yung sinasabi natin yung conversion ng Oriental Mindoro Provincial Hospital, mukhang hanggang ngayon ay hindi natin alam kung anong napagkasundo na. Oo. Kung ito ba'y aaprubahan na o ipipilit ng provincial government yung kanilang plano dun sa dating at lumang yung provincial hospital natin dyan sa bundok. Oo. Sa tingin ko, nakapending kasi yan sa Senado dahil meron ngang panibagong version na inihahin ng provincial government na kung paano yung kanilang sistema na dapat ay gumawa ng panibagong building, hindi yung provincial hospital ay i-retain at yun pa rin. Nasa sa kanila ho yan dahil ang tanong dito, yung mga kababayan nating dapat ay mas maagap na makikinabang at mas maagap na mabigyan ng tamang budget mula po sa Department of Health sa national bilang isang regional hospital yan, mahaantala din. Yung ilang mga kababayan nating umaasa dyan sa tulong ng gobyerno na dapat ay sila'y mabigyan ng sapat na tulong pag sila'y merong mga kamag-anak, kapamilya na nasa provincial hospital. Kung yan ay magiging regional hospital kasamang Sandy, malaking tulong yan sapagkat yung mga kababayan natin, kung titingnan mo nga, 'di ba, sa mga opisina ng congressman, gaano ba karami yung mga humihingi diyan ng financial assistance araw-araw. Lalo na sa opisina ni Congressman Arnan Padaligan, makikita mo yung mga humihingi ng tulong doon pagdating doon sa mga pangangailangan nila sa medical. Yun na ang sinasabi natin dito. Ito ang nagsulong nitong conversion niya ng Oriental Mindoro Provincial Hospital natin ngayon ay si Congressman Arnan Panaligan, bagamat nauna na rin na talaga sinusulong yan ng mga congressman, katulad Congressman Umali, Congressman Doy Lechon. Sa panahon ni Congressman Arnan Panaligan, medyo nagkaroon ng linaw yan yung conversion yan At kung sana hindi nag-oppose yung ating provincial government, sana dire-diretso na yung conversion yan ng ating mas maganda partner kasi yung sinasabi nga, yung kakulangan natin diyan ngayon talaga namang may problema tayo sa provincial hospital ngayon. Madami tayong problema diyan, hindi lang sa gamot, hindi lang sa mga empleyado, sa mga pasyente. Kung ito'y maaprubahan na, talagang yan na yung gagamitin natin. Maaaring naandyan na, maaaring yung mga sirang medical equipment diyan mapalitan na at madagdagan. Maaaring yung mga gamot na laging pinoproblema ng ating mga kababayan maaaring may provide na yung mga room na talaga namang kikita mo talaga napakainit at pag pumasok ka mukhang hindi nakakatulong doon sa mga pasyente, baka maghawa-hawa pa doon sa kanilang mga sakit. May bagong mga building doon Ang dami. Para sa magbabantay nga lang, hindi sa pasyente. Yun ang isa pang problema, bakit yung magbabantay ang bibigyan mo ng mga higaan doon samantalang yung pasyente natin, yung iba merong time na nakikita mo nasa koridor na nakahiga. Meron pa nga yung tent may tent pa hanggang ngayon nandoon yung tent, no. Kung ito lahat ay may papaubayan na mabilis na mabibigyan ng pansin kaya action, ay malaking bagay po ito para sa ating mga kababayan na talagang madami naman yan na rin naman ang iniintay lalong-lalo na yung mga empleyado, yung mga health worker natin diyan, yung mga doktor, mas gusto nila na talagang yang sa madaling panahon ma-convert na yan sa Mimaropa Regional. Kasi mas magandang mga benepisyo nila diyan hindi naman mawawalan ng trabaho yung ating mga kababayan diyan, kundi mas gaganda yung kanilang mga sitwasyon diyan. At saka ang isa pang pinagtataka ko nga kasamang Sandy, nung panahon na ang congressman ay si Congressman Doy Lechon at ang 2nd District ay si Congressman Boy Umali. Yan ay ini-sponsor pa nila noon Tsaka Actually, hindi pala si Boy Umali yung nawalang
Congressman Umali, yung kapatid. Ray Umali. Si Ray oo. Umali. At saka alam ko payag naman si Oo. si governor na yan na talagang gawin. Di lang natin alam kung bakit nagbago yung desisyon ngayon. Alam ko, nag-i-sponsor pa nga dati sa resolution niyan na magkaroon ng conversion ng provincial hospital into regional hospital para mapabilis. Nagkaroon lang yata ng aberya that time, hindi na ilabi ng dire-diretso nila Congressman Doy para maipasa yung kanilang congressional bill para dyan sa conversion ng Oriental Mindoro to regional hospital kasamang Sandi. Ngayong nandito na. Diyan na kumbaga sigurado na Oo. Nilakad na, pinaghirapan na ni Congressman Panaligan para pumasayan sa Kongreso. Sa kanyo naman ngayon haharangin at may gusto pa kayong panibagong bersyon. Ano ba talagang gusto nyo, kuya? Tsaka partner, talagang alam mo matagal na baka wala na sila sa posisyon. Bago may patayo yung sinasabing unang-una yung sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan na kung talagang gusto nila doon, madaliin nila yung donation ng lupa. Hanggang ngayon yata wala pa rin namang naibibigay na donation. Samantalang ito i-convert mo na lamang Ngayon kung ang dahilan nila ay ang provincial government ang nagpundar lahat ng mga yan. Abay, makikinabang naman diyan mga taga Mindoro din. Hindi naman iba makikinabang diyan sa mga gamit na yan. Saka hindi mo naman property yan. Saka hindi naman natin property ng gobyerno yan Kumbaga ang Batangas wala namang provincial hospital Yung dating provincial hospital nila, yun ang regional hospital ngayon. Siguro ang mas maganda, sinasabi lagi natin na mas patatagin natin yung ating mga community hospital sa bawat bayan. Ngayon pagka hindi kaya doon, dalhin ngayon sa regional hospital. Nandiyan Kumbaga nandito na. Lalarga na matatag naman yung mga district hospital, mga bagong ang building Building, yun nga parte na meron tayong impormasyon, may bagong building ngayon doon sa South, pero wala namang mga gamit. Wala rin mga kumbaga parang infrastruktura mo lang na ipinatayo yung isang building. Parang dito sa provincial hospital, sinasabi mo, ang daming pinapatay yung building doon sa paligid. Pero wala rin namang parang anong gagawin doon? Di ba mas makapakipakinabang yun dahil yung mga senior citizen pwede dong mag-check-in. Kung ikaw halimbawa kasamang Sandi, pwede ka rin doon kung ikaw ay single father. Di ba yun di ba parang naka-categorize kung para doon sa mga tawag doon sa mga PWDs, senior citizen. Di ba parang yun ang alam ko na pwedeng, pero hindi ko alam kung paano sistema, kung halimbawa magpapabook ka o paano para makagamit ng naturang infrastructure dyan. Kaya malaking pakinabang niyan kasamang Sandi. Ikaw naman. Pwede yun. Kasi alam mo, pag meron kang pasyente dyan at at meron kang halimbawa, meron kang pasyente nasa pasilyo nakahimpil yung pasyente mo. Nakahiga. Ikaw doon ka sa sa transient. 'Di ba? Mas komportable. Hindi ka nalalamukin. Yung pasyente mo na diyan. Oto mo, ito ay text atin. Gusto lang natin pabot ng isang siguro frontliner ito sa provincial hospital. Hindi natin babanggitin ang pangalan. Alam mo naman, pagka may mga information na ganito, bulok talaga sistema, sir. Nagbigay ng kontrata. Pinapirma kami ng sabihin na natin ang rate ay 15,000 a month. Laki wag na natin banggitin yung yung exact amount tapos babawiin. Gagawin na lang uli sa 10,000. So bakit pa bago-bago? Saan kaya pwede, sir, ilapit na makatulong dyan po sa sangguniang panlalawigan? Taas ng inflation rate naipasa na yan sa sanggunian. Bakit ganito dito sa sistema? Ayun. Kasi nga, itong sangguniang panlalawigan, naipasa na pala ito Itong yung pinaka-rate. Pinaka-rate nung nila. Yun ang problema parte sa sanggunian ngayon, panlalawigan. Kasi kung makikita natin diyan, parang ang nangyayari diyan, rubber stamp doon sa usapin ng mining, nakita mo doon sa usapin ng madaming usapin na nakikita natin hindi ka pakinabang doon sa ating probinsya, pero sino? nananaig. Si Vice Governor? Oo.
Okay, Vice Governor, ha? Ah. Hindi, taga-pukpuk lang naman yan eh. Partner, Ha? taga-pukpuk lang yan. Oh. Ang naano natin doon sa yung mga bukal, ha? Hindi, nagsasabi din naman na approve eh. Oh, minsan tumatanggi eh. Sabi, pumukpuk lang naman ikaw dyan eh. Pero hindi siya nagsasabi ng approve. Yun ang problema kasi yung talagang problema niya pagka sunod-sunuran lang kung anong gusto nung Oh. pinuno nila diyan ay susunod diyan mga yan. Oh. Doon sa kumbaga pati doon sa pukpok. Di ba? Oh. Kaya yun ang mahirap pagka rubber stamp lang yung ating mga ibang kumbaga walang paninindigan Oo. nakita na natin yan doon sa usapin ng mining Meron usapin naman ng, Yung Armor Rock. yung pinanindigan niya, yung pag-aproba niya nung naturang resolusyon o ordinansa. Oo. Yun ang paninindigan niya. Mhm. Kaya wag mo sabihing rubber stamp, hindi naman lastiko yung mga Madami dito parte. Minsan nakakaawa din itong mga taga-kwan. Madami silang panawagan dito. Yung problema natin kung talagang dapat ito masolusyonan na, maipatupad na yung pagiging regional hospital ito. Huwag nating i-deprive yung ating mga babayan doon sa tatamasahin na pag ito'y na-approve na. yung pagkakataon. Yung pagkakataon, ay wag na natin mamaya mag-iba-ibang ihip ng panahon, mawala pa yung ating pagkakataon kasi hindi naman matatagalan partner yan eh. Bago nag-iba na Oo. ngayon yung pamunuan ng Senado. 'Di ba? Hindi na si Subiri, Oo. yung pumalit ngayon ay Si Chis na. Oo. Oo. Si tag dito, yung pinag-abutan ng tasa. Kaya nga ng kupeta. Oo. Kaya nga partner, yun dapat sinamantala na natin baka may mga pagbabago ngayon. Alam mo, ang laki ng hirap dito ni Congressman Arnan Panaligan dahil nakita nga niya ito si Congressman Panaligan pagdating sa health, lagi talaga itong prioridad diyan eh. Kaya nga nung time niya nung siya governor, patayo ng maayos yung ating provincial hospital. Pati yung mga community hospital diyan sa parteng south. Oo. At hanggang ngayon, parte pag pumunta ka doon sa opisina niya, ito'y open na pinananawagan natin dahil talagang malaki ang naitutulong ng opisina ni Congressman Arnan Panaligan pagdating doon sa mga nangangailangan sa mga medikal. Oo. At alam mo, isa pa sa kinabibiliban ko itong mayura ng Pola. Isa pa yan. Napakalit ng bayan niya kasamang Sande. Pero nagawa niyang mag-host ng isang international basketball tournament. Na siya yata sumusuporta dun siya yung pinaka team owner nung Pilipinas yung team Pilipinas. Malaking bagay partner, alam mo Kailan bang nito? Parang 17 yata ang opening Okay. ng international tournament diyan sa bayan ng Pola. Isipin mo partner yung yung event na yan na si Mayora yata nagplano niyan para diyan ganapin yan. Isipin mo partner, hindi lang yung Pola ang makikilala diyan, ang makikinabang diyan, pati yung ating yung mismong lalawigan natin. Makikilala. Sabagay kilala na naman sa capital of Burnout. Diba? Pero at least Pangalawa lang naman. at least nakita mo na talagang siguro dapat itong suportahan ng ating provincial government itong event na ito dahil nga hindi lang naman Pola ang makikinabang dito. Pag nadatingan yung mga yan, ultimo siyempre negosyo, yung tourism, makikilala yung ating hindi lang Pola, yung mismong Oriental Mindoro, makikilala ng mga dayuhan. Na ang ganda pala ng Oriental Mindoro. At sana doon sa event huwag mag-brown out kasi di ba yung pinaka gymnasium nila naka-aircon diyan sa Pola. Kaya pumasyalo kayo, pumunta ho kayo pagka kailangan. Pati ko lang pala partner medyo malapit na magtapos yung programa natin. Si Konsehal Popong Ortega ng Victoria. Ang tagal natin nagpaplano para pumasyal dito at makapanayam tungkol doon sa mga plano niya. Alam mo, binibig ako dito kasi kahit nung ito'y mga nakaraang panahon, nung nakakausap natin ito, ay talagang meron itong paninindigan. Kahit sabihin natin doon sa konseho nila, hindi basta ito pumapayag pag alam niyang hindi kapakinabang doon sa bayan ng Victoria yung mga gagawing proyekto. Kung nakikita niya may mga depekto, yung mga proyektong ito ay hindi siya sumasang-ayon kahit 3, 2 lang sila. Hindi katulad na nung iba na talagang makikita mo na talagang makinabang lang kahit na doon sa hindi
papakinabang nung bayan ng Victoria ay oo na lang ng oo. Ito si Kusal Popong Ortega, maasahan ito eh. Oh, ay babatiin ko pala muna si Attorney Oy, si Joel Atty. Habal. Jabal, Joel Habal ha. Bihirang manood sa atin yan, kaya ano, kaya Nakikinig sa atin si kumpare mo. Oo, si attorney. Alam mo ito Si Parang Gilbert Machimura. Machimura, Magandang hapon no sa inyong lahat. Maraming salamat po. Salamat kay kay Attorney Habal. Malaking karangalan na nakikinig sa atin. Galing akong pinamalay nung isang araw eh. Kumain ka sa Papsi. Kumain ako sa Papsi. Ang binili ko yung buko pie. Masarap yan eh, yung buko pie yan at saka yung chicken pie. Pag napunta ako ng Pinamalayan, sigurado dadaan ako diyan. Pag nadako ako diyan sa Pinamalayan. Magandang tanghali ho, Attorney Joel. Mabuhay ka. Binabati ko pala si paring Puning Agila ng San Vicente South. Kahit nito pabali-balimbing Meron pa ba nun? Ayos din naman. Akala mo yung prutas eh. Siyempre si paring Noel, Konsyal Noel Del Mundo ng San Vicente South, kay Kapitan Larry Atcha, kay Kapitan dating Kapitan Nomer Herrera, kay Konsyal Gerald Navarro at dun sa lahat na yung hindi ko mabanggit binabati natin wag na magtampo. Wag na magtampo diyan sa lahat ng konsyal ng San Vicente South. At syempre yung mga tatakbo ka ng konsyal ng San Vicente. Alam mo partner, tayo naranasan ko ng partner maglingkod ng mahigit 10 taon diyan sa Barangay Salong. Tayo naging konsyal din 3 termino pero may mga extension yun dahil laging napopospon yung election. Kaya babatiin ko lang yung ang hinawakan kong committee diyan yung BHW So yung lahat ng BHW diyan sa Barangay Salong ay masisipag yan. Talagang binabati natin tsaka yung mga barangay tanod. Yan yung mga kasama ko noon magandang hapon sa inyong lahat. Yan. Wala na ho kaming oras. Maraming salamat to sa inyong ginawang pagsubaybay sa aming palatuntunan hanggang susunod ho na araw ng Lunes. Abangan nyo po. Sa Balita at Talakayan. Tumlago po. Magandang tanghali ho sa inyong lahat. At syempre, ang inyong nakasama, Santos Soriano po.